Ang salita ng Panginoon, wala naman po yung hindi kayang abutin. At salamat sa Diyos, ang internet ay na-discover para kahit nasa ang sulok ng mundo, ang isang tao, gusto ng Panginoon na mapadalhan niya ng kanyang mabuting balita. Kahit mag-pandemic pa, kahit mag-lockdown pa, still andun pa rin ang puso ng Diyos na maabot ang mga minamahal niya. Dahil sabi sa Bible, the Lord is not willing that any should perish. Kundi ang gusto niya, ang lahat ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. At salamat dahil kasama po tayo doon. Amen po? Hindi tayo mabuti, hindi tayo mabait, hindi tayo perfect. Pero dahil ang Diyos natin ay pag-ibig, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, ang ating Panginoong Kristo, upang bayaran ang ating kasalanan na nagiging dahilan ng separation natin sa Diyos at saka tao because of sin. Pero dahil sa Lord Jesus Christ ay hindi nagkasala, sabi sa Bible, siya ibinilang na makasalanan dahil sa ating kasalanan. Upang sa ating pagsampalataya sa Kanya, tayo maging katwiran ng Diyos sa harapan ng ating Diyos Ama. Amen po. Napakabuti ng ating Panginoon. Kaya, nandun tayo sa series ng ating lesson ng Living Hope. Living Hope series. Doon pala sa title pa lang ay Living Hope ay magkakaroon ka na talaga ng buhay na pag-asa. Dahil pag Diyos ang pinag-usapan natin, walang hopeless case sa Panginoon. Amen po? With Jesus, there is no hopeless case. Kahit patay, kaya niyang buhayin. Lumilikha siya ng mga bagong bagay. Amen? So ngayong umaga, ang ating pong topic ay Hope of Restoration. Magandang topic, Hope of Restoration. Yung pong restoration na yan ay maunawaan natin na God is the God of restoration. Lahat ng bagay na ninanakaw ng dyablo sa atin o gustong nakawin ng kaaway sa atin, ang Diyos ay gusto niyang i-restore sa atin yan. Alam niyo po, ang Panginoon ay mahilig siyang mag-restore. Makikita natin sa Bible na kahit sa lumang tipan pa lang, na sinira ng kaaway ng Diyos, si Satan, yung magandang relationship ng Diyos at ng tao, si Adan at saka si Eva, sa relationship nila sa Panginoon, di ba? Ibinulig niya sa pagkakasala para mawasak yung ating relationship na yon sa Panginoon, pero ang Diyos, ni-restore niya yon. Kailan nangyari yon? Nung si Lord Jesus Christ ay ipinako sa krus, na numbalik yung ating relationship sa Kanya. Amen. Katulad ng sa Greek word nung ating hope, ang ibig sabihin po niya sa Greek word ay elpis. Ang ibig sabihin, confident expectation of good. Yan ay hindi katulad ng hope sa sanlibutan na wishful thinking. I wish, I hope so. I wish, I hope so. Sa Panginoon, iba. Biblical, the Bible definition of hope is certain. Mapangahawakan natin. Kaya napakahalaga ng Word of God sa buhay natin. Amen. Now, sa dictionary, itong ating topic ngayon, ng restoration, sabi po ng dictionary, ang ibig sabihin ng restore ay to bring back or to put back into a former or original state. Mapanumbalik niya sa original na kalalagayan. Pero alam niyo po, tayo mga tao, pag gumawa tayo ng restoration, hindi natin nababalik sa original. Pag ang sasakyan mo ay nabangga, nayupe, di ba, paparestore mo, actually, ang tao ay very limited. Ang gagawin nila, pupukila, tas may mga dent pa yun, may mga lubog-lubog pa yun. Ang gagawin ng tao, mamasilyahan na lang yun. Cover na lang, di ba? Tatakluban na lang ng masilya, pakakapalin ng masilya, then pipintahan na lang nila. Pero hindi nila naibalik ang original na kalalagayan. Very limited tayo mga tao. Tinatabunan na lang yung mga yupe, yung damit mo pag napunit, hindi natin kayang i-restore sa original yan. Pag tinagpian mo yan, hindi na siya maganda dahil kita na yung mga tahe, tapos yung tela. Pag tinagpian mo, di ba? Kita na yung tagpi doon. Hindi talaga natin kaya yung restoration natin ibalik sa original. Ang Diyos iba. Iba ang pag ang Panginoon na nag-restore. Amen. Sabi niya, Exodus 22 verse 1, If a man steals an ox or sheep, nagnakaw siya ng baka at saka ng tupa, and slaughter it, pinatay niya, binenta niya, sabi niya, he shall restore 5 oxen. Di ba? For an ox. And 4 sheep, for a sheep. So pag ang Diyos ay nagpa-restore, iba. Nanakawan ka ng isa, ang gusto ng Panginoon ibalik sa iyo, 5. Hindi ka lang ibinalik sa dati mong original state,
Pero hindi, dinagdagan pa ng Diyos yun. Amen. Di ba yun ay good news? Kung ano man ninakaw sa'yo ng demonyo, pag binalik yan sa'yo ng Diyos, sobra-sobra pa. Amen pa? Parang hindi kayo masaya doon. Masaya ako doon. Ganun ang Panginoon natin mag-restore. Iba siya sa tao. Katulad ng makamundong pag-asa, wishful thinking, hindi sigurado, pero ang Bible, certain. Dito naman, sa restoration, ang tao very limited. Hindi mo kayang i-restore. Kita pa din. Hindi na babalik sa original position, sa original na itsura, pero ang Panginoon, pag binalik niya yan, sobra-sobra pa yan. Sabi niya, if a man is still an ox or sheep, slaughter it or sell, binenta niya yon. Sabi niya, he shall restore 5 oxen for an ox and 4 sheep. Tinan niyo po yung baka, di ba mas malaki kaysa tupa? Pero bakit yung malaki naman yung baka, ang sabi ng Diyos, 5 bigay mo dyan. Yung tupa na mas maliit, 4. Pinakikita sa atin ng Panginoon na the more na mas malaki ang mawala sa iyo, the more na i-restore ng Panginoon, higitan pa niya yung dati mong kalagayan. Tingnan niyo po sa Job chapter 42. Okay, 42. Alam na natin istorya ni Job, di po ba? Hindi ko na yun ikukwento dahil nabasa na po ninyo yun. At I hope nabasa na nga po talaga natin yon. Amen. Alam natin yung story ni Job. Maraming nawala sa kanya, isa-isang araw lamang, namatay ang kanyang mga anak, ninakaw yung kanyang mga alagang hayop, tinamaan ng kidlat, ninakaw, tapos nagkaroon pa siya ng sugat mula ulo hanggang sakong ng kanyang katawan. Ang itinira sa kanya ng kaaway ng Diyos, misis na, huwag kayong titingin sa katabi nyo. Okay? Baka mamaya meron tayong, alam mo na, ang nakakatuwa doon, nung una si Satan, sa Diyos, si Satan tapos ina-accuse si Job. Si Job naman ganyan lang naman yan. Kaya lang sumasamba sa'yo, pinagpapala mo kasi siya, huwag mo siya pagpalain. So nangyari, di ba? Basta samang nangyari. Pero nung naiwan na yung misis ni Job at yun na ang nakikipag-usap kay Job, hindi nyo na mababasa kailanman si Satan. Ba't kaya? Takot din siguro si Satan sa misis si Job, okay? joke lang. Sabi niya, pero nangyari kay Job, sabi niya, and the Lord restored Job's losses when he prayed for his friends. Indeed, the Lord gave Job twice as much he had before. Amen. So, magkakaroon tayo ng pag-asa. Sabi niyo sa Jeremiah 30, verse 17, sabi ng Panginoon, for I will restore health to you and heal your wounds. Pangako niya yan sa'yo. Pangako niya yan sa atin. At hindi, merong righteous foundation, yung sinabi ng Panginoon Kristo na that I will heal you. Nasa Bible yon. By His stripes, we are healed. Yung ating kagalingan, binayaran ni Jesus Christ. Kaya meron talaga siyang karapatan na sabihin niya sa atin, for I will restore health to you and heal you. And heal your wounds. Kailangan natin gawin, i-claim natin yung promises ng Panginoon. I-claim natin. Makakakita tayo ng miracle sa Diyos. Walang imposible sa Panginoon. Amen? Marami na tayong nakitang himala na ang doktor ay binigyan na siya ng palatol ng buhay. Pero hindi Tandaan natin wala sa tao ang huling say. Wala sa doktor ang huling say. Nasa Diyos ang huling say. Amen. So bago ako magpatuloy, panoorin mo natin itong video na to. Ako po ay si Quirino de la Cruz. Ako po ay isang seaman by profession for more than 30 years. May 3 po akong anak, 2 babae at 1 lalaki. Nakalulungkot tong sabihin ng isang ama na may nag-iisang anak na lalaki ay nalulung pa sa hindi magandang bisyo. Malimit, sinasabi ko sa sarili ko, bakit sa akin pang anak? Sa halip na ako ay magdamdam at magalit sa Panginoon, ay lalo akong lumapit sa Kanya at malimit din kaysa sa hindi. Ay humihingi ako ng tulong at awa na sana ang nag-iisa kong anak ay mapagbago at muli ay bumalik sa normal na buhay. Malimit ko rin yung sabihin sa sarili ko, sana, ang tagal ko na nagbabarko, makaipon ako ng sapat na puhunan upang sa gayon ay hindi na ako lumayo sa aking pamilya at mamuhay na palaging katabi nila. Nang ako ho ay umuwi agad, ay ipinagamot ko ang aking anak at siya ay aming dinala sa rehabilitation center. Awa ng Diyos, siya naman ay nagbago.
Subalit yon ay sa napakaikling panahon. Dahil pagkatapos ng aking ilang buwan na paglayo uli sa aking pamilya, bumalik ang aking anak sa kanyang bisyo. At ang masakit pa ho noon, ay unti-unti na kami nawawala ng alahas at mahalagang gamit sa bahay. Kawindang-windang halos ang buhay namin buong mag-anak. At ang masakit pa ho nito, makalipas ng ilang taon, ay naramdaman ko sa sarili ko, nakapako, na parang mayroon ako ditong lump o bukol sa aking kaliwang leeg. Kaya ho, pagdating namin sa Louisiana, ay agad akong napatingin. At doon ay nakumpirma na positibo na ang lump sa aking kaliwang leeg ay isang uri ng cancer, lymphoma. Yung pangarap ko na maibangon sa hirap ng aking pamilya, na marahil naman ay pangarap ng bawat amahan ng tahanan ay nawala na. Napauwi ako noon, hindi dala ng ako'y may sakit. Kung hindi, pinilit ko na talagang umuwi at nakiusap na dito ko ipagamot. Noon ako'y nasa kasagsagan ng aking sakit, ay dinalaw ho ako ng aking pamangkin si Rona, ni Pastora Bessie, at ni Pastor JC. At doon ay pinatanggap nila ako sa Panginoon Diyos at ipinagdasal na nawa ay malampasan ko ang pagsubok sa aking buhay. Noon po ay wala nang makakapagsabi sa mga nakakita sa akin na ako ay muling mabubuhay. Kulang-kulang ho ako ng 3 buwan sa ospital na nakakumpine at ang 1 buwan ho noon ay sa ICU. Ang pagkain ko ho ay sa tubo na nagdadaan. Mayroon ho akong tubo dito sa bibig ko papunta sa aking baga upang matulungan na mag-supply ng oxygen sa akin baga at makahinga ng maayos. Ganun ho, patuloy ako nagdarasal at umaasa na sana ay gumaling ang aking anak at gayon din ako. Isang hapon ho, sumapit na ang sukdulan ng aking pangamba. Malinaw ang aking pandinig. Sinabi ng doktor sa aking asawa na kumuha na ng serbisyo sa dahilan sa anumang oras ay mawawalan ako at mahirap sa misis ko kung wala namang kakilalang magsiservisyo sa aking bangkay. Ang representante ng aking pinagtatrabuhan ay nagbigay din ng lakas ng loob sa aking asawa upang maiwasan niya ang pag-iisip na kung saan siya kukuha ng pambayad sa ospital dahil sinagot na nilang lahat yon. At sinabi din na huwag nang mag-alala o magpapagod na pumunta sa opisina sa dahilang ibibigay nila lahat ang karapatan, ang lahat ng mga benepisyo na dapat tanggapin ng aking asawa. Dahil inaayos na raw nila iyon, pati na ang aking insurance. Gusto kong umiyak sa sobrang takot, di sa aking buhay, kundi sa aking anak at sa aking pamilya. At yan din sa aking mga kapatid na wala naman tinatakbuhan kung hindi ako sa oras na kagipitan. Muli ay nagdasal ako at humingi ng tulong at awa sa Panginoon. Nakipag-usap ako sa Kanya. Di ko man siya nakikita. Nadugtungan pasanan niya ang aking buhay. Makapiling ko pa at napagbago ang nag-iisa kong anak na lalaki. Noong gabi, na kumbaga ay siyang huling gabi ng aking buhay, ako'y nanaginip. Nakasakay ako sa eroplano na kung saan ay pupunta sa bansa kung saan ay naroon ang barko na aking sasakyan. Nang bigla ay nagkaroon ng komosyon dahil nasira at babagsak ang sinasakyan kong eroplano na naging dahilan upang ako ay magwala at tanggalin ang lahat ng life-saving support na nakakabit sa akin. Kinabukasan, sa aking paggising, ay di ako makakilos. Naka-strap ang aking kamay, ang aking paa, at ang aking katawan. Ipinaliwanag sa akin ng aking asawa
ang nangyari kung bakit ako naka-strap ng umagang yun. Sa maniwala kayo at sa hindi, lahat ng sign upang ang buhay ko ay muling balik ay nakitahan nila ng pag-asa. Ang oxygen level ng aking dugo ay naging normal. Ang lungs ko na halos 50% na lang ang nagpa-function ay mabilis na nagbalik sa normal. At ang lump o bukol dito sa aking leeg sa kaliwa ay parang hindi nagkaroon ng anumang bakas na talagang ako ay nagkaroon ng bukol. Totoo nga po na walang imposible sa Diyos. Tinutugon po niya ang ating panalangin na di man po agaran ay ibinibigay niya yon sa tamang panahon. Nakita ko rin po ang kahalagahan ng may pamilya sa Diyos na sa ngayon ay ating kinabibilangan. Ang aking dasal noon na magkaroon ng puhunan ay nakamit ko sa pamamagitan ng kamuntik ng pagkawala ng aking buhay. At ang pagbabago ng aking anak ay nakamtam din namin. Sa panahon na kung saan ay na-realize niya na siya ay isang ama na rin at naghahangad ng kasaganaan sa hinaharap. Sa ngayon po, yung aking anak na halos ay murahin lahat ng taong nasa paligid namin. At kung tingnan ay isang hayop, ngayon siya po ay ang mabubuhay sa amin. Purihin ng Diyos. Maraming salamat sa inyong lahat. Sabi ko po sa inyo, wala sa doktor ang huling say. Nasa Panginoon. Kaya kung meron ka mang karamdaman ngayon, mag-pray muna tayo. Father God, nandalain ko po, sino man po may karamdaman sa mga oras pong ito, cancer man ito, sakit man ito sa dugo, Panginoon, ikaw nakakaalam mo, Diyos, kahit po yung nanonood sa amin online, sa pangalan po ng Panginoong Jesus, we pray, Lord, for healing, O God. Touch your people, O God, let your healing flow. Lord, we claim healing dahil yung po ay binayaran mo na sa krus ng Kalbaryo. At ikaw karamdaman sa pangalan ng Panginoong Jesus, we rebuke you in the name of Jesus. You are bound in Jesus' name. Lord, let your healing flow, O God. Mag-manifest po, Panginoon, sa mga oras na ito. Thank you, Lord. In Jesus' name, amen. Amen. Praise God. Palakpakan natin ang Panginoon. Alam niyo po, sa pamilya ng Holy Trinity Bible Church, pagkadami-dami nating mapapakinggan, masasaksihan ng mga testimony, live testimony na binago talaga ng Panginoon, ni-restore ng Diyos, at hindi lamang po yun, binless pa ng Panginoon. Iba mag-restore ng Panginoon. Amen po. So dito po sa John chapter 10 verse 10, sabi ni Jesus Christ, the thief, o ang magnanakaw o si Satan, the thief does not come except to steal, to kill, and to destroy. Sabi niya, but I have come. But I have come. Ako'y naparito. That they may have life, and that they have it more abundantly. Kung ano man yung ninakaw sa atin ng demonyo, sinira ang relationship, sinira ang pagkatao natin, i-restore yan ng Panginoon. Maraming ginagawa ang kaaway ng Diyos para sirain ang buhay ng tao. Drugs. Ginagamit niya yan ng kaaway ng Diyos para sirain ang pagkatao ng isang tao. Kaya, yung may mga addiction ng drugs, in the name of Jesus, I rebuke you in Jesus' name. Addiction of drugs. Hindi yung tao, yung addiction. In the name of Jesus, addiction, be bound in Jesus' name. Lord, restore. I-restore niyo po ang health, Panginoon, ng mga taong addict. Panginoon, I pray na yung pagkatao nila na ninakaw ng demonyo, I pray in the name of Jesus, i-restore niyo po yun, Panginoon, in Jesus' name. Amen. Amen. Kaya napakabuti ng Panginoon. Sabi sa Psalms 23 verse 3, sabi niya, He restores my soul. Hindi lamang physical, hindi lamang material, hindi lamang relational, kundi pati soul natin gustong i-restore ng Diyos. So yung soul na yan, nandiyan yung ating free will, yung ating mind, and then yung ating emotion. Yun ang nakapaloob sa ating soul. Pag tayo ay
nagkaroon ng maring paniniwala o tayo ay na-infiltrate ng kaaway ng Diyos, yung ating mind, yun po ay ating nararamdaman, and then yung free will natin, nagagawa natin. Lalo tayong napapalulong, lalo tayong lumulubog. Doon nagsisimula ang lahat sa ating soul. Yung ating mind, yung ating emotion, yung ating free will. Kaya natin nagagawa ang ating ginagawa. Na karamihan, labag sa kalooban ng Diyos. Kaya may mga magulang na malaki ang kanyang pasanin sa kanyang anak. May mga anak naman, malaki ang pasanin sa kanyang magulang. Amen po? Pero si Lord, gusto niyang i-restore. Sabi ni David, He restores my soul. Sabi niya, then, after He restore ang kanyang soul, He leads me in the path of righteousness. Yun ang gustong gawin sa atin na matapos tayong bumagsak, matapos tayong malaglag, matapos tayong mawala sa track na gusto na gustong lakaran natin ng Panginoon, gusto niya tayong i-restore, and then makapagpatuloy tayo sa paglalakad ng mga track o yung kalooban ng Diyos, pathway ng Diyos na binigay niya sa atin, inihanda niya sa atin. Amen. Kaya napaka-importante na maunawaan, ano ba yung mga common source ng mga panlalabig natin na nakaka-apekto sa ating soul? As a Christian, tayo, number one, overconfidence. We think we handle things in our own. Akala natin kaya ko, kaya mo lahat. Yun ang naging problem natin. Tayo mga tao, masyado tayong tiwala sa ating mga sarili. Amen po? So hindi tayo nagsisik ng counsel, hindi tayo nagpe-pray, gumagawa tayo ng mga bagay na tayo na lamang nagdidesisyon. Iniisip natin na kaya mong i-handle, I can handle this, I can handle this. And then doon natin nagsisimula na nawawala tayo. Ang pangalawa, laziness. Tamad tayo mag-pray, tamad tayo magbasa ng Bible, tamad tayo mag-attend ng fellowship. Natatandaan niyo po last Sunday kung gaano kahalaga yung fellowship, corporate worship. Sa Psalm 73, di ba, yung last preaching natin? Na marami siyang question sa kanyang puso. Sabi niya, bakit yung mga hindi matuwid? Sila pa yung nagtatabaan. Sila pa yung mga nagiging sagana. Mga gumagawa ng illegal. Sila pa yung yumayaman. Samantalang ako. Nagsisikap ako na maging matuwid, maging banal sa harapan mo. Ako yung nagsasuffer. Tapos pagdating sa Psalm 73 verse 17, sabi niya, until when I went into the sanctuary of God, then I understood. Kaya nung umaten siya doon sa church, wow, doon siya naliwanag. Alam niyo kung bakit? Dahil si Lord Jesus Christ, ang ating head, at ang church ang kanyang body, yun ang kanyang katawan. Ang Panginoon ay kumikilos. Nasa church, dito nagpo-pour out ang wisdom ng Diyos, ang counsel ng Diyos, ang power ng Diyos, ang guidance ng Diyos, nasa church. Kaya ang gusto ng kaaway, unang-una, mag-doubt ka sa Word of God, and pangalawa, i-detach ka niya sa church bago kanya mabugbog mag-isa. Amen. Di ba naunawaan natin na dati meron tayong confusion, meron tayong struggle sa buhay natin, hindi tayo masagot, pero nung umating ka ng church, sa mahabang preaching, pero merong isa doong statement na nag-strike sa puso mo, o merong isang verse doon na nag-strike sa puso mo, then naliwanagan ka. Wow. Amen po. Ganun ka-importante ang fellowship, ang corporate worship, ang care group, ang fellowship groups, na dinesign ng Diyos yan para doon, yung kanyang wisdom, yung kanyang power, yung kanyang anointing mag-flow, at yung mga pupunta doon, mabibless. Kaya yun ang plano, yan ang gusto ng kaaway, i-detach ka sa church. Puro negative, papakita sa iyo yung mga negatibo, yung mga pangit, para ilayo ka niya, then aatakihin ka na niya. Nakakita na ba kayo ng tao na kumain ng saging? Buong piling, kinain. Anong ginagawa natin? Dititouch mo isa-isa, di ba? Psst, bago mo siya kainin. So, ganun ang ginagawa ng kaaway ng Diyos. Kaya sabi ni David, until when I went into the sanctuary of God, then I understood. Nakita niya na, ito pala mga taong masasamang ito, ang dulo nila, kapahamakan. Bakit nga ba ako? Bakit ayaw ko ng Diyos isama sa kanila? Hindi niya kalooban na mapahamak ako. Amen. Doon mo marirealize. Then na-realize niya, siya'y lagi ko palang kasama. Hindi niya pala ako iiwan, ni pinababayaan man. Ganun ka-importante ang corporate worship. Amen. Kaya laziness, nagiging reason natin yan. Overconfidence, then laziness, then convenience. Ibig sabihin ng convenience, gusto natin ng easy life.
Walang commitment. Walang commitment sa church, walang commitment ministry, walang commitment sa fellowship. Gusto natin easy life. Alam niyo po ba na kapag ang isang tao ay nagdi-drift away, halimbawa, pumunta ka sa tabing dagat, pagkatapos, meron kang timbulan, humiga ka lang doon. Wala kang gagawin. Mamalayan mo, malayo ka na. Pagpaisi-isi ka lang doon sa iyong timbulan, mamalayan mo, nagdi-drift away ka na. Easy life. Makita mo, malayo ka na pala sa Panginoon. Na-choke ka na pala ng curse of this world. At saka deceitfulness of riches. Yung plano ng Panginoon sa'yo na maging fruitful, sabi sa Bible, choke the word. Yung deceitfulness of riches, naka-choke ng word. Hindi naging mabunga ang buhay ng isang tao. Amen po. Kaya yan ang mga reason. Number 1, overconfidence. Number 2, laziness. Pangatlo, convenience. Amen. Pero si Lord, gusto niya tayong i-restore. Gusto tayong i-restore ng Panginoon. Katulad ni Peter. Si Peter, alam natin yung story ni Peter, di ba? Si Peter ay masyado siyang confident sa kanyang sarili. Sabi ni Jesus Christ doon sa halamanan, sabi niya, magpe-pray ako doon. Tapos pagbalik ni Jesus Christ, natutulog yung mga alagad. Sabi niya, hindi ba kayo pwedeng manalangin kahit isang oras man lang? So umalis ulit siya, pagbalik niya, tulog niya naman sila Peter. Tapos si Peter, masyado siyang tiwala sa kanyang sarili. Sabi ni Jesus Christ, ako ipagkakanuno, huhulihin ako. Pagkatapos kayo magtatakbuhan. Sabi ni Peter, Lord, hanggang kamatayan, hindi kita iiwan. Sabi ni Jesus Christ, Pedro, bago tumilaok ang manok sa madaling araw, 3 beses mo akong ipagkakanuno. Ano ibig sabihin nun? Si Pedro, masyado siyang tiwala sa kanyang sarili. Niyayak na siya na Jesus Christ mag-pray. Sabi niya, Pedro, hiniling ni Satanas. Naligligin kayong lahat. Mabuti pa si Satan, nagpe-pray. Diba? Hiniling ni Satanas. So, ibig sabihin, nagpe-pray si Satan. Sana wag tayo mahiling, di ba? Pag-pray mo, Lord, pag pinag-pray ako ni Satan, nahilingin ako, wag mo ko ibigay. No? Pero si Pete, winaningan na siya ni Jesus Christ. Peter, hiniling ni Satanas na kayo lahat ay ligligin na parang ipa. Pero pinag-pray kita. Tapos nung niyayakag na siya ni Jesus Christ mag-pray, natutulog siya. Overconfidence. Amen po. So, anong nangyari? Tinatuwa niya si Jesus Christ 3 times. At pagkatapos nung nakita nila si Jesus Christ na hinuli na siya, tapos binubugbog na si Lord Jesus, hinahagupit na siya, I believe, si Peter, meron siyang kabigatan sa kanyang puso. Si Lord ay nailaglag ko. Si Lord ay nabigo ko. Nabigo ko ang Panginoon. Nabetray ko siya. Wala na akong chance humingi man lang ng sorry sa Kanya. Malaki ang pagkakamali ko sa Panginoon. Amen. Kaya matapos lang pagkatapos siyang i-betray si Jesus Christ, tumila ako ang manok, tapos tinignan siya ni Jesus Christ. Tapos si Pedro ay, sabi sa Bible, siya umiyak ng may kapaitan. Amen. So nawalan siya ng time mag-apology sa Panginoon. Meron bang time sa pangyayari natin, sa buhay natin, na si Lord ay nabigo natin? May promise tayo kay Lord, Lord, pag pinagaling mo lang ang nanay ko, maglilingkod ako sa iyo. Nung gumaling, nawala naman. Hindi naman nangyari, hindi naman nag-serve. Lord, pag binless mo ako ng pera na to, magbibigay ako sa church, ibabalik ko yung tithes ko. Oh. Nung binless naman ng Panginoon, ang bumalik naman sa kanya, yung mga delivery na Shopee, Lazada, araw-araw. Hindi na tinatanong yung address. Alam, doon natitigil talaga yung sasakyan, yung delivery, yung nagdi-deliver. Alam na, kilala na. Di ba? May mga promises tayo kay Lord, may mga covenant tayo sa Panginoon. Minsan nakikipag-deal tayo sa Diyos. Then pag tinugon ng Diyos yun, hindi natin nagagawa. Then ito na, we feel guilty sa puso natin. Then mula doon, nag-start tayo mag-drift away. Amen? Katulad na nangyari kay Peter. Sabi niya, wala na akong chance. Parang hopeless na. Yung aming Savior, ipinapako na sa krus. Yung aming Savior, namatay na. Lord, nawalan man lang ako ng chance. Kaya si Peter, pagkatapos nun, di ba, nag-try na siyang mangisda.
Amen po. Nakalagay sa Bible na si Peter, sa 3 times yung dininay si Jesus Christ. John chapter 18, verse 17, verse 25, at saka verse 27. Sabi niya sa verse 17, si Pedro ay tinanong ng dalaga, hindi ba't isa ka sa alagad ng taong yan? Sabi ni Peter, hindi. Tapos, sabi niya, sa verse 25, samantalang naroon pa rin si Simon, si Pedro, na nagpapainit, siya tinanong nila, hindi ba't alagad ka rin ng taong yan? Sa ibang version, sabi sa Bible, gumamit pa siya ng panunumpa. Nagmura pa siya para i-prove lamang na talagang hindi siya kasama ni Jesus Christ. Bakit? Takot siya na maparusahan din katulad ni Jesus Christ. Amen. Tapos nagkaroon siya ng guilt na si Lord, nabigo ko sa buhay ko. Meron bang pagkakataon na si Lord ay nabigo mo sa buhay mo? Tapos sabi sa Luke chapter 22 verse 61 to 62, lumingon ng Panginoon, tinitigan si Peter. I believe yung titig ni Jesus Christ, hindi yung titig ng condemnation. Kundi titig ng love. Peter, di ba sinabi ko sa iyo, mangyayari yan. Kaya nga wina-warningan kita. Amen. So may mga time mga warning ang Diyos sa atin, di ba? Nililig ka na mag-pray, hindi ka nagpe-pray. Nililig ka na magbasa ng Bible, hindi tayo nagbabasa ng Bible. Nililid tayo ng Panginoon na mag-commit sa isang ministry, hindi natin nagagawa. Then we fail God sa buhay natin. Then eto na. Unti-unti, napapalulong tayo ng napapalulong. Pero ang Diyos, gusto niya tayong i-restore. Amen? Gustong i-restore ng Panginoon, ikaw ngayon. Amen. Gusto kanyang palayain sa guilt and condemnation. At mapabalik ka sa purpose talaga ng Diyos sa buhay mo. Sa purpose ng Panginoon sa buhay natin. Lumingon ang Panginoon at tinitigan si Pedro at naalala nito ang sinabi ng Panginoon bago tumilawak ng manok, ang araw na ito, makaikatlo mong itatatwa. Lumabas si Pedro na nanangis siya ng buong pait. He wept bitterly. Amen. Alam niyo po, pagkatapos ng Sunday ng resurrection of Jesus Christ, siya ba'y nabuhay na mag-uli? Nagpakita siya sa kanyang mga alagad. At pagdating ng pangatlong Sunday, unang Sunday, resurrection of Jesus Christ, nagpakita siya sa kanyang mga alagad na nasa kwarto sila. Sabi niya, peace be with you. And then, next Sunday, nagpakita naman siya kay Thomas. Sa grupo naman nandun si Thomas. Kasi sabi ni Thomas, maniniwala lang ako kung yung daliri ko may susuot ko sa butas ng kanyang mga kamay. Alam niyo si Lord, may mga time yung doubt natin, hindi niya tayo kinokondem sa ating doubt. Sa halip, pinakikita niya sa atin yung pruweba ng pag-ibig niya sa atin. Nagpakita siya doon kay Thomas. So si Thomas ay nananampalataya. Pagdating ng pangatlong linggo, nagpakita naman siya kay Peter. Na si Pedro, sabi niya, halika, mangisda na lang tayo. Sumama yung mga alagad kay Peter. Pagkatapos, nung sila nangingisda na, si Lord Jesus Christ nandun sa pangpang, nasa shore. Sabi niya, mga anak, meron ba kayong huli? Tapos niyakin niya, kain na tayo dito. Nung si Lord Jesus Christ, yung mga alagad ay bumara sa bangka, at si Pedro ay nagdala ng isda, niluto nila ng Panginoon, nag-usap silang dalawa. Sabi ni Jesus Christ sa John 21, verse 15 to 17, sabi niya, Pedro, mahal mo ba ako? Sabi niya, pagkakain nila, tinanong ni Jesus si Simon. Sabi niya, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit sa mga ito? Peter, do you love me more than this? Sabi ni Peter, yes, Lord. Sabi niya, opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo. Sabi ni Jesus Christ, pakanin mo ang aking mga tupa. Amen. Tinanong naman siya muli, verse 16. Muli siyang tinanong ni Jesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Peter, do you love me? Sumagot si Pedro, Panginoon, opo, Lord, iniibig ko po kayo. Sabi niya, pangalagaan mo ang aking mga tupa. Amen. Sa pangatlo, sabi niya, verse 17, pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Nalungkot na si Peter. Sabi niya, sapagkat 3 times na niya siyang tinanong, iniibig mo ba ako? Sumagot siya, Panginoon, nalalaman po ninyong lahat ng bagay. Nalalaman yung iniibig ko kayo. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakainin mo ang aking mga tupa. Ang point dito, bakit 3 times tinanong ni Jesus Christ si Peter? Bakit 3 times siyang itinatuwa si Lord Jesus Christ?
At ang maganda dito, nagpakita si Jesus Christ kay Peter, hindi para i-condemn si Peter. Nagpakita si Jesus Christ para i-restore si Peter. Hindi lamang i-restore. Binigyan pa si Peter ng higher honor. Bakit? Pinagkatiwalaan siya ni Jesus Christ ng ministry. Amen. Kaya gusto kong i-restore ng Panginoon, marami siyang nakalaan para sa iyo. Marami siyang nakalaan para sa atin. Kaya gusto niya tayong i-restore. Hindi niya tinignan yung iyong mga pagkakamali. Alam ni Peter, nadinig ni Peter yung preaching ni Jesus Christ. Sino man magtatwa sa akin sa harapan ng mga tao, itatatwa ko rin sa harapan ng aking Ama. Natatandaan niyo yun? Nadinig ni Peter yon. Pero dahil si Jesus Christ, ang grace ng Diyos, binayaran ni Jesus yung kasalanan ni Peter sa krus ng Kalbaryo. Hindi lamang ni Peter, pati ng sa ating kasalanan. Binayaran ni Jesus Christ. Bakit? Gusto niya tayong i-restore ng Panginoon. Dahil meron siyang magandang plano para sa bawat isa sa atin. Kaya hindi lang niya ni-restore si Peter. Sabi ko sa inyo kanina, si Jesus Christ, ibang klase mag-restore. Hindi lang niya binalik sa original, kundi dinagdagan pa niya. Binigyan niya ng higher honor. Amen po? So ikaw din. Gusto ni Lord, nang balik ka sa Kanya, i-restore ka niya, at iangat ang antas ng iyong pagkatao. Amen. Ginawa si Peter na pilar. Ano ibig sabihin ng pilar? Haligi ng church. Sinabi ni Apostle Paul, si Pedro at si John, sila ay mga pillars ng church. Pinagkatiwalaan sila ng Panginoon. Feed my lamb. Pakanin mo aking mga tupa. Alagaan mo aking mga tupa. Amen po. Kaya, dito, how the resurrection of Jesus brings living hope to us. Number one, the sins are pardoned. Bayad na yung sala mo. Huwag ka magpatalo sa guilt and condemnation. Binayaran na ng Panginoon yung ating kasalanan. Hindi ka pa ipinapanganak. Si Lord Jesus Christ ay pinako sa krus, sabi nila, 2021 years ago. Tama? Meron na ba sa inyo pinanganak meron na ba sa inyo may edad na 2021 years old? Hindi pa tayo pinapanganak, hindi ka pa pinapanganak. Dumaloy na yung dugo ng Panginoong Kristo na maglilinis sa iyong kasalanan. Bayad niya na yon. Amen. Magkaroon tayo ng ganong klase ng sense ng pananampalataya at tiwala. Lord, binayaran mo na yung sala ko. Bayad na ito. I believe sa lahat ng mga kasalanan ng mga alagad, si Peter ang pinakamatindi. Pero siya pa rin ang binigyan ng Diyos ng higher honor. Sabi sa Bible, when sin abounds, grace abound much more. Amen po. Kaya lahat tayo, meron tayong pag-asa. Alam mo lang yung background, pusher ka man, killer ka man, addict ka man, kay Lord, meron tayong pag-asa. He will restore your soul and He will give you His glory and power. Pakikita niyan sa iyo, i-anoint ka ng Panginoon. Amen po. Tingnan niyo po, kapag nagkakasala tayo, minsan may mga time natin alam ang gagawin natin. Iisip natin, mahal pa ba ako ng Diyos? Natatanggap pa kaya ako ng Panginoon? Kinokondem natin ang ating sarili. Hindi ko man sinasabing tama magkasala. Amen po. Kahit sabihin ko man yun, hindi, nagkakasala tayo. Tama po ba? Wala naman sirong aamin sa magtataas ang kami sa inyo na hindi na siya nagkakasala. Eh di wow. Ano po? Pero, mga time pa nagkakasala tayo, bumabagsak tayo, hindi natin alam ang gagawin natin. Kinokondem natin ang ating sarili. Malimit, totoo yung nakakarasan ng mga consequences sa mga nagagawa nating pagkakamali. Pero hindi doon natatapos ang lahat. Hindi pa tapos ang laban. Sabi ko po sa inyo, hanggat buhay ang Diyos, meron tayong pag-asa. The death and the resurrection of Lord Jesus Christ gives us living hope na hindi siya nabuhay na maguli para paghigantihan tayo. Hindi siya nabuhay na maguli para paghigantihan si Peter, i-condemn si Peter. Ganon din siya para sa atin. Kung si Peter, ni-restore niya, meron tayong living hope na i-restore din tayo ng Panginoon. Yung kanyang kamatayan sa krus, yun ay patunay na tayo ay mahal niya. Binayaran niya yung ating sala.
At yung kanyang pagkabuhay na mag-uli, patunay yon na tayo talaga natubos niya sa ating kasalanan. Sabi sa 1 Corinthians chapter 15, verse 17, sabi diyan, if Christ had been raised, then your faith is useless. And you are still under the condemnation of your sins. Yun ang sabi sa Bible. If Christ has not been raised, di siya nabuhay na mag-uli, then your faith is useless and you are still under the condemnation of your sin. Pero anong katotohanan? Si Jesus Christ ay nabuhay na mag-uli. Therefore, yung ating faith ay hindi useless at natubos niya tayo sa ating kasalanan. Amen. Angkinin natin yun. Pagtiwalaan natin yon. Dahil yan ang nakalagay sa Bible. Yan ang katotohanan. Amen po. Kaya si Peter, matapos siyang i-restore ng Panginoon, siya'y sumulat. Sabi niya sa 1 Peter chapter 1 verse 2, mula kay Peter, kay Pedro, apostol ni Jesucristo, sa mga hinirang ng Diyos na nakikipamayan sa mga lalawigan ng Ponto, Galacia, Cappadocia, Asia at Bithynia. Sabi niya, kayo na mga hinirang ng Diyos, Ama, ayon sa kanyang kaalaman, sa mulat mula pa upang pabanalin. So tayo ay pinili ng Diyos upang tayo pabanalin. Upang tayo pabanalin ng Espiritu Santo, maging masunurin kay Jesucristo at maging malinis sa bisa ng kanyang pagkamatay sa krus. Sabi sa English, you were chosen by God, the Father, long ago. Hindi ka pa pinapanganak. Pinili ka na ng Panginoon. You were chosen by God, the Father, long ago. He knew. You were to become His children. You were set apart. Una, chosen. Pagkatapos, become children of God. And then, set apart for holy living by the Holy Spirit that you may obey Jesus Christ and be made clean. Be made clean by His blood. Ang pagiging malinis natin ay hindi dahil sa ating mga gawa. Sinikap ko kasing hindi magkasala. Kaya ako malinis. Walang sino man sa ating dito ang makapagsisikap na hindi siya magkasala at hindi nga talaga siya magkakasala. Bakit? Meron tayong sinful nature. Ang bata, huwag mong turuan nagbumura. Huwag mong turuan mangupit, nangungupit. Huwag mong turuan maninilip, naninilip. Huwag mong turuan magsinungaling, nagsisinungaling. Tama po? Ay sino sa atin dito ang magiging makapamuhay ng malinis sa kanyang sarili lang? Ang naglinis sa atin ay ang dugo ng ating Panginoon Kristo. Amen. Kaya sabi diyan, you are set apart for holy living by the Holy Spirit that you may obey Jesus Christ and be made clean by His blood. May you be full of His loving favor and peace. So ibig sabihin yung death ni Jesus Christ, yun ay proof, pruweba yan ng pag-ibig niya sa iyo. Kung nung hindi ka pa Christian, mahal ka na ng Diyos, ay di lalo na ngayon na anak ka niya. Ngayong ikaw ay anak niya, ay di lalo ka niyang mahal. Kung nung tayo nga mga sinner, sabi sa Romans 5:8, di ba? Pinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nung mamatay si Kristo. Kailan yon? Nung tayo makasalanan pa. Ang posisyon natin noon, tayo ay mga makasalanan. Kahit gumawa ka ng mabuti, nandun ka pa rin sa posisyon ng makasalanan. Sinner pa rin tayo, for all have sinned. Amen. Pero sa posisyon natin ng pagiging makasalanan, mahal tayo ng Diyos, minahal niya tayo. Pinatunayan niya yon, binigay niya ang kanyang bugtong na anak, ang ating Panginoon Kristo. So nung tinanggap mo siya, nalipat ka ngayon sa posisyon na ikaw ay anak ng Diyos. John chapter 1 verse 12, di ba? Ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa Kanya, binigyan niya ng karapatan na maging anak ng Diyos. Tapos ngayon, pag nagkasala ka, hindi ka na niya mahal. Samantalang nandun ka sa posisyon na ikaw ay sinner, mahal ka niya. Niligtas ka niya. Tapos ngayon, anak ka na niya. Magkamali ka ng isang beses, kukondem mo ang sarili mo. Hindi po ganon. Amen. Mahal na mahal tayo ng Panginoon. Sabi sa Bible, for His mercy are new every morning. Bakit every morning? Kasi every morning we sin. Tama? Pero hindi sinabi doon, and His judgments are new every morning. Sabi sa Bible, His mercy, they are new every morning. Amen. Napakabuti ng ating Panginoon. Nag-preach si Paul sa Acts 13 verse 38. Sabi niya, dapat ninyong malaman mga kapatid,
na ipinangangaral sa inyo ang kapatawaran ng kasalanan at ang lahat ng nananalig kay Jesus Christ ay pinatawad sa lahat ng kasalanang hindi may papatawad sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan ni Moses. Sa kautusan ni Moses, maraming kasalanang hindi napapatawad. Pag pumatay ka, papatayin ka. Yung prodigal son na sa New Testament, na sinabi niya sa tatay niya, "Tatay, hindi ko na mahintay na mamatay kayo. Para praise na lang yon. Kukunin ko na yung mana ko." Binigay ng Father. Pagkatapos inubos niya sa hindi mawastong pamumuhay. Pagkatapos nung siya nagbalik, pabalik pa lang siya, di ba yung Father daw ay nag-iintay sa kanya, tapos patakbong lumapit sa kanyang anak at niyakap siya. Sa tradisyon ng mga Hudyo, bawal yung ginawa ng tatay. Dinisrespect ka ng anak mo. Sa kautusan, pag ang magulang ay disrespect ng mga anak, babatuhin hanggang mamatay yung kanilang mga anak. Kaya yung father ay tumakbo, niyakap niya yung kanyang anak. Bakit? Pinoproteksyonan niya sa mga babato sa kanyang anak. Ganon ang Diyos sa atin lahat. Ganon niya tayo kamahal. Amen. Kaya sabi niya, ang sino mang nananalig, dapat inyong malaman mga kapatid, na ipinapangaral sa inyo ang kapatawaran ng kasalanan at sa pamamagitan ni Jesus Christ, ang lahat ng nananalig sa Kanya ay pinatawad. Ang lahat ng kasalanang hindi may papatawad sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan ni Moses. Amen po. Kaya huwag tayong mawalan ng pag-asa. Meron tayong living hope of God's forgiveness. Nandyan yung kapatawaran ng Panginoon. Hinihintay niya lang tayong manumbalik sa Kanya. Magbalik loob sa Kanya. Number 2, the promises of God are true. Sabi ni Peter, 1 Peter chapter 1, verse 3, "Let us thank God and the Father of our Lord Jesus Christ. It was through His loving kindness that we were born again to a new life, and have a hope that never dies. This hope is ours because Jesus Christ was raised from the dead." Ibig sabihin, meron tayong buhay na pag-asa kasi si Jesucristo ay nabuhay na mag-uli. Anong connection nun? Ang ibig sabihin nun, na lahat ng pangako ng Diyos ay totoo kasi totoong nabuhay si Jesus Christ. Yun ang pinaka-ultimate na ginawa ng Panginoon kay Lord Jesus Christ nung siya ay nabuhay na mag-uli. Proof yun na lahat ng pangako ng Diyos sa atin, meron tayong pag-asa kasi nabuhay si Jesus Christ. Amen po. Kaya buhay ang ating pag-asa. Kasi ang pundasyon natin, si Jesus Christ ay nabuhay na mag-uli. So meaning, yung mga promises ng Diyos, totoo mangyayari. Dahil nabuhay si Lord. Dahil sabi ni Jesus Christ, ako'y huhulihin, dadakpin, papako sa krus, mamamatay ako. After 3 days, mabubuhay ako mag-uli. So nakita natin, wow, totoo nga na nangyari, sabi ni Peter. Then kaya kayo, meron tayong buhay na pag-asa. Meron tayong living hope. Dahil si Jesucristo ay nabuhay na mag-uli. Kayo mga promises ng Diyos sa atin, mangyayari. Amen. The promises of God are true. Amen po. Tingnan niyo po. Maaring, hindi ko alam ang mga difficulties niyo sa buhay, ano man ang iyong mga guilt, condemnation, regrets na nagawa natin, na nakaka-apekto sa ating emotion. Kaya tayo merong anxiety, kaya tayo merong depression, kaya discouraged, kaya bumibitaw tayo sa ating mga commitment sa Lord, sa ating fellowship, lumalayo tayo, nagdi-drift away tayo, because of yung ating emotion, yung ating soul. Sabi ni David, He restores my soul. Amen po. Kaya katulad ni Apostle Peter, katulad ni Pedro, na ang kanyang background ay alam natin, tinatuwa niya ang Panginoon sa Kristo ng 3 beses. Napakatinding kasalanan na nagawa niya. Pero nirestore siya ng Panginoon. Gusto ng Panginoon maunawaan mo na God is not against you, but God is for you. Amen po. Sabi ni Peter, sa 1 Peter chapter 5, verse 10. Sabi diyan, and the God of all grace, pinag-aralan natin yung grace, di ba? Ang grace, ibinigay sa atin ng Diyos yung ating kailangan.
Hindi yung nararapat sa atin. Nararapat sa atin, palo, sumpa, parusa, impyerno. Pero sabi ni Peter, but the God of all grace. Bakit? Nakatanggap siya ng grace. Hindi binigay ng Diyos yung nararapat sa kanya. Ang ibinigay ng Diyos, ni Jesus Christ kay Peter, yung kailangan niya. Forgiveness. Sabi niya, but the God of all grace, who called you to His eternal glory in Christ Jesus, after you have suffered a little while, will Himself restore you. Bakit sinabi ni Peter, sure si Peter na He will restore you. Why? Dahil si Peter sabi niya, because He restored me. Nirestore ako ni Jesus Christ. Therefore, meron siyang confident na sabihin sa niya, sa ating lahat, He will Himself restore you. Why? He restored me. Amen. Sabi ni Peter, kung ako nga, nirestore ako ni Jesus Christ, 3 times ko siyang itinatwa, nirestore niya ako. Sabi niya, surely, sabi niya, will Himself, He Jesus Christ mismo, will restore you. Amen. Alam niyo po ba, nangyari yung betrayal ni Peter sa Luke chapter 18. Binasa natin kanina, di ba? Yung John chapter 18, binitray ni Peter si Jesus Christ 3 times. John 21, nirestore ni Jesus Christ si Peter. So bakit mayroong John 21? Because of John 18. Amen po? Ano bang date ngayon? November 21. Alam niyo bakit mayroong November 21? Because sometime in your life, nalaglag ka. Bumagsak ka. Nagkasala ka. Nabigo mo si Lord. Kaya mayroong November 21 because sometime in your life, you failed God. Kaya mayroong John 21 dahil mayroong John 18. Amen. Kaya inalaw ng Panginoon na hindi matapos sa John 18 ang Bible. Inalaw ng Panginoon by the inspiration of the Holy Spirit, maisulat ang John 21, restoration. And I believe, ngayong araw na to, November 21. Kaya mayroong November 21 at nandito ka at nanonood ka ngayon. Dahil sometime in your life, maybe last week, last 2 months, last year, you failed God. And you condemn yourself. Amen? This is the day that the Lord has made para sa ating lahat. I-restore tayo. Amen. Anong kailangan natin gawin? Bumalik tayo kay Lord. Tayo manumbalik sa Kanya. I-restore tayo. Marami tayong nagawang nakakahiya. Sa Mark chapter 14, verse 65, and then some began to spit on Him. Nang si Lord Jesus hinuli nila, marami ang mga tao na sa paligid ni Jesus Christ, dinuraan si Jesus Christ. Dinuraan siya. So si Lord, maraming dura na tumama sa Kanya. Pum, pum, pum. Dinuduraan siya ng mga tao. Alam niyo ba yung ibig sabihin ng dura? Yun ay kahihiyan. Kahihiyan yun eh. Pag dinuraan ka na isang tao, kahihiyan. Amen? Isa kang nakakahiya. Kaya dinuraan ka. Shame. Yun ay shame natin. Bakit isinulat pa sa Bible na si Jesus Christ idinuruan para ituring siya na isang shame o kahihiyang tao? Yun ay para sa atin. Sabi sa Isaiah chapter 61 verse 7, for instead of shame, ano sabi diyan? You shall have double honor. Yung shame, binayaran ni Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo para ibigay sa iyo ang double honor. Amen? Pag ginamit ka ng Panginoon, yun ay honor. Pag binless ka ng Diyos, honor yun eh. I-honor sa'yo. Dati kang addict, ngayon ginagamit ka ng Panginoon. Di ba honor yun? Dati kang walang-wala, because of Jesus Christ, binless ka niya, di ba yun ay honor?
Dating wala kang direksyon, ngayon ikaw ay pastor. Di ba ini-honor? Instead of shame, sabi ng Bible, you shall have double honor. Matapos kang i-restore ng Panginoon sa umagang ito, bibigyan ka niya ng honor. Amen? Thank you, Lord Jesus. So tayo ay lumapit sa Panginoon. Kilalanin natin. Huwag tayong mga tuwiran. Si Peter hindi siya nangatwiran. Hindi siya nangatwiran. Inamin niya. Aminin natin, Lord, sometime in my past, Lord, ako po ay nag-drift away, Panginoon. Mas ginusto ko po, Lord, yung convenient life. Mas ginusto ko po, Panginoon, yung hindi ko po kayo ini-introduce sa mga tao. Lord, patawarin niyo po ako, Lord. Sa akin po mga broken covenant, mga pinramis ko sa iyo noon, hindi ko po nagawa. Lord, mas nabibigyan ko po ng pagsunod o nasusunod ko ang pita ng aking laman. Lord Jesus, sa umaga pong ito, patawarin niyo po ako, Panginoon. Patawarin niyo po ako, Lord. Sige po, kayo magsabi sa Panginoon ng mga nararamdaman mo ngayon na nag-hold back o yung guilt and condemnation na pumipigil sa iyo. Yung mga kasalanan na nagawa mo noon. Ikaw na lang ang magsabi. Hindi mo kailangan laksan ng salita mo. Sabihin mo sa Panginoon yon. Ang purpose noon, para ikaw ay ma-release. Dahil si Lord Jesus, hindi siya nagko-condemn. Binayaran niya ang sala natin 2021 years ago. Tayo ay bayad na. Ang gusto ng Panginoon, ma-realize mo kung gaano niya ikaw kamahal. Gusto kanyang i-restore. Gusto kanyang makalaya sa iyong nakaraan. Oh Lord Jesus, tawarin niyo po kami, Panginoon. Mga broken promises namin, Lord, sa iyo. Tawad po sa mga nagawa po namin pagkakasala. Patawad po sa mga pagiging tamad namin. Pagbabasa ng iyong salita. Mas pinapahalagahan po namin ang ibang bagay kaysa po sa iyo, Lord. Then sa aming desisyon na yon, nagkaroon po kami ng suffering, Lord. At may mga time gusto pa namin isisi sa iyo. Lord, sa umaga pong ito, inaamin po namin ang aming pagkakamali. Maraming salamat po. There is hope of restoration in you. Salamat po sa iyong banal na dugo na nabuhos sa krus ng Kalbaryo para bayaran ang aking kasalanan. Lord Jesus, tinatanggap ko po ang kapatawaran ng aking kasalanan sa buhay ko. Maraming salamat po sa iyong grace, sa iyong mercy. They are new every morning. Lord, yun ang sinabi mo sa salita, they are new every morning. Because every morning, every day, I've seen, Lord, but still, your grace, your mercy are consistent for me. Oh God. Maraming salamat po, Panginoong Hesus. Lord Jesus, sa umaga pong ito, kinikilala ko po, ikaw ang aking Panginoon, tagapagligtas at hari. Maraming salamat po sa kapatawaran ng aking kasalanan at sa buhay na walang hanggan na pinagkaloob niyo po sa akin. Thank you, Lord. In Jesus' name. Amen. Amen. Praise God. So, kailangan natin gawin, tanggapin natin yung restoration ni Lord. Nirestore ka na niya ngayon. I'm sure, nirestore ka na niya. So, kailangan natin gawin, magpatuloy tayo. Magpatuloy tayo sa Panginoon. Sabi ni Peter, 1 Peter chapter 1 verse 4, sabi niya, we receive great things that has been promised. Sabi niya, matatanggap natin yung mga pinangako ng Panginoon. We receive great things that we have been promised, yung mga pinangako sa atin ng Diyos, matatanggap natin yan. They are kept safe in heaven for us. Andun yun. Nakaabang yun. Lahat ng ginagawa natin para sa Panginoon, hindi yun nawawala ng kabuluhan. Akala mo lang maliit na ministry, akala mo lang
home host, akala mo lang tagalinis ng CR. No. Sa mata ng Diyos, yun ay malaking bagay. Pantay-pantay kay Lord John. Huwag mo maliitin ang ministry mo. Huwag mo maliitin ang ginagawa mo sa church o paglilingkod sa Panginoon. Kahit hindi ka nakikita, yung mga nagsusupport sa church natin na hindi naman tumatayo sa pulpito, hindi lingid sa Diyos ang ginagawa ninyo. At sabi ni Peter, meron yung reward. Sabi niya, we will receive the great things that have been promised. They are being keep safe in heaven for us. They are pure. Pure. Yung reward ng Diyos ay pure. Hindi yan katulad ng mga ibang mga tao na nakakakuha sila ng bagay dahil sa korupsyon, dahil sa pandaraya, dahil sa paggagawa ng illegal. Yung mga blessing na yon, hindi yun pure. Bakit? May kasamang guilt. Pero yung blessing ng Diyos na nanggagaling sa Panginoon, yun ay pure. Matatanggap mo siya nang wala kang guilt. Makakain mo siya nang wala kang condemnation sa puso mo. May enjoy mo siya nang wala kang guilt sa puso. Amen po? Sabi sa Bible, the blessing of the Lord make one rich, and He adds no sorrow in it. Amen. Kaya, sa panunumbalik mo, simula tayo uli. Marami tayong aabutin. So ngayong nirestore ka ng Panginoon, magpatuloy tayo sa ministry natin. Sama-sama tayo, amen. They are pure and will not pass away. They will never lost. Ang reward ng Panginoon sa atin, mula dito sa lupa hanggang eternity. Amen. Sino may sabi nun? Si Peter na isang great sinner. Matapos siyang restore ng Panginoon, binigyan pa siya ng higher glory. Kung ginawa niya kay Peter, gagawin niya rin niya sa iyo. Amen. God bless you po. Praise God. Thank you, Lord. So, bago po tayo maghiwa-hiwalay, tanggapin niyo po itong mga pagpapalang ito. Now may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of the Father and the communion of the Holy Spirit be with us all, now and forever, in Jesus' name. Amen. Amen.